Hello. Ipakikita ko ho kung ano ang pinaka safe kung sakaling gumagamit kayo ng mga clobetasol or mga corticosteroids ointment or cream na pampakalma ng psoriasis, no? Kasi ito po medyo may delikado sa ating skin o kalusugan yung paggamit ng marami po ng clobetasol or mga corticosteroids cream or ointment. Kaya ipakikita ko po na dapat kaunting amount lang po ang ilalagay, at maganda po na ilagay yon habang basa pa yung inyong skin. Halimbawa, bagong ligo kayo, habang basa pa yung skin, dun kayo sa CR, maglagay na kayo. Example po, basa ang skin, ito po ang tubig, ano? Lalagyan ko ng tubig yung aking braso. Ayan. Ayan, binasa ko. Ngayon, assuming na ito ay clobetasol, kunyari, no? Cream. Yan. Habang basa po yan, small amount lang po ng cream. Ito hindi po to corticosteroids. Isa siyang parang cream na safe to itong gagamitin ko. Pakikita ko lang. Yung small amount lang po sa balat, pag pinahid mo na basa yung iyong skin at i-rub mo ng ganyan, ayan, bubula po siya. Yan, ganyan po. Mairarab mo na sa buong katawan yung kakapirasong amount na yon. Yan po mangyayari. Habang basa, ilagay nyo po para yung amount na nilagay ninyong kakapuranggot na yon kumalat po sa skin ninyo hanggang sa matuyo yung skin na basa. Yan. Hayaan nyo na nun. Marami siyang malalagyan dun sa cream or ointment na inyong gagamitin. Ganun po. Kasi kung tuyo po yung balat natin, punasan ko na po. Kung tuyo po yung balat natin, maraming amount ng cream or ointment yung mailalagay ninyo, no? And then pag ganun po ng ganun ang ginagawa nyo, nakakanipis po ng balat yung corticosteroids. Yan, which is nangyari po sa akin dahil bata pa ako, naglalagay na ako noon ng ganun, gumagamit na ako, kaya numipis yung skin ko. Yan. Kaya ngayon di na po ako gumagamit nun. Ang in-example ko po sa inyo na cream, cream ito sa sa Burn ointment po to. In-example ko lang ho. Ganon din po sa mga clobetasol. Yan. Although ako hindi na po ako gumagamit nun, para po itong video na to, para po dun sa gumagamit ng mga steroids, corticosteroids at mga clobetasol ointment or cream, para ho hindi sila masyadong makapaglagay ng maraming amount sa kanilang skin. Sa ganung sistema po, basa ang inyong balat, ay maikakalat ninyo yung kakapurampot na amount ng cream or ointment. Maikakalat nyo sa buo nyong katawan. Yan. Ngayon po naman, pag kayo'y titigil na po sa ganyang paggamit, parang isasalubong nyo po sa kanya yung isusunod nyong gagamitin. Halimbawa, gusto nyong mag-switch sa mineral oil na lang or BCO or yung pong tinatawag na petroleum jelly, yun na lang ang inyong gagamitin. Kailangan pagsalubungin nyo po sila. Yung maglalagay ka nga po muna nung basain mo muna ng mineral oil, tapos maglagay ka ng small amount ng
nung ano na yan, ng corticosteroids. Yan. I-haplos mo pong ganun uli hanggang sa bumula. Mailagay nyo, maikalat nyo sa buong skin. Kasi po, pag hindi nyo po ginawa ang ganon, mag-switch na lang po kayong bigla. Doon kayo makakaramdam na para magpe-flare up siya, dadami siya dahil inalis nyo bigla, tapos ilalagay nyo yung gusto nyong gamitin na mineral oil, BCO, or yung petroleum jelly. So, ganun po, hanggang sa aalisin nyo na po yung i-stop nyo na yung corticosteroids at yung mga clobetasol. Kung ititigil nyo na po yun, ganun po ang paraan na gagawin ninyo. Pagsasalubungin nyo sila, hanggang sa unti-unti, alisin nyo na totally yung corticosteroids. Ganun po. And then hanggang sa yun na ang gagamitin nyo. Yung BCO, mineral oil, or yung petroleum jelly. Kasi po, pag ito po ang ginamit nyo na, ang petroleum jelly, yung mga BCO or langis na nyog or yung yung virgin coconut oil, pag yan na lang po ang ginamit nyo, so hindi na kayo gagastos maigi. Napakamura lang po kasi ng mga yan, no? And then ganun din po ang sistema na gagawin ninyo kung hahaluan nyo halimbawa ang mineral oil, hahaluan nyo halimbawa nung yung pinaka-wax ng bee, no? Yung wax ng bee naman po, bine-blender po yun. Hahaluan nyo ng mineral oil, no? Pagka naipaghalo nyo yon, ganun daw, small amount din po habang basa ang katawan, maglalagay din po hanggang sa maikalat ninyo. Ganun lang po. Isang example po to ng pamaraan kung paano natin sugpuin ang psoriasis. Kaya ako, tingnan nyo po, ang aking skin ay tinantanan na po ng psoriasis. Kaya wag po kayong mawawala ng pag-asa, gagaling, mawawala po ang psoriasis. Wag po kayong maniniwala na walang paggaling ang psoriasis. Bakit ako gumaling? 15 years ago na, o 14 to 15 years ago na, nawala, hindi siya na bumalik. Kaya gusto ko hong makatulong. Gusto ko hong i-spread, sabihin sa inyo lahat ang mga pamamaraan ko. Ayun po lang muna ang video na ito. Maraming salamat po. At sana po mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel, yung P-GAN, Psoriasis GAN from Philippines to International. Yung po namin, yung group na ginawa ko. Subscribe po kayo dito sa channel na to, and then i-like nyo po and i-share nyo. Yan, i-like nyo po yung button para lagi po tayong updated sa video na akin pong ipopost po dito. Gagawa na po ako lagi ng mga video para yung pong mga hindi makabili ng mga gamot nila, yung mga pamaraan po ay meron na po kayong basihan. Maraming salamat po. Ito lang po muna dahil kagagawa ko pa lang po ng aking YouTube. Sana makasubaybay po kayo. Maraming salamat po. Magandang araw po. God bless po sa ating lahat.